Sige, habang nagpapatuloy tayo sa serye ng video tungkol sa paglulunsad ng iyong dotera na negosyo, usapan natin ng kaunti ang tungkol sa follow-up habang nagsisimula kang mag-imbita ng mga tao sa iyong mga unang presentasyon. Habang nagsisimula kang magkaroon ng iyong mga unang klase, ang follow-up ay magiging isang mahalagang kasanayan. Dapat mong matutunan and gusto kong ibahagi sa inyo ilang tiyak na senaryo at bigyan kayo ng mga tip kung paano kayo makakapag-follow up ng epektibo. Kaya dito ito, karaniwang parirala sa ating negosyo, ang kayamanan ay nasa follow up. Bakit nga ba ang kayamanan nasa follow up? Well, una sa lahat, karaniwan sinasabi na kapag nagpo-prospect ng mga tao para lang makuha sila sa isang meeting, karaniwang umaabot ito ng mga 8 touches or 8 exposures, di ba? 8 pag-uusap bago umupo ang isang tao para sa isang presentasyon. Ngayon, kung ginawa mo ang mga bagay sa parang inilarawan ko sa pamamagitan ng seryeng video na ito, lamang na hindi na ito aabot ng ganun karaming touch points bago may dumalo sa isang event. Pero totoo na kinakailangan ng maraming pagkakataon para sa karamihan ng mga tao o maraming tao. At kahit na ang mga nakakita na ng iyong mensahe o ng iyong presentasyon, hindi lahat sa kanila ay bibili sa araw na iyon. At kaya't pag-usapan natin ang ilang iba't ibang senaryo. Una sa lahat, paano ka magfo-follow up sa mga hindi mating sa klase pero nagsabi silang dadalo. Okay, ito ay nangyayari palagi. Nakaimbita ka na ng mga tao sa isang klase, nagpadala ka sa kanila ng mga paalala dati. Marahil ay nag-confirm pa sila hanggang sa huling minuto at sinabing, "Nasa daan na ako." At pagkatapos, sa kung anong dahilan, hindi sila nagpakita, 'di ba? Laging may mga tao na hindi nagpakita sa mga klase, kaya't bibigyan ko. 'Yun ang ilang mga tip kung ano ang ginagawa ko sa mga senaryong ito. Una sa lahat, sinasabi ko hinihimok kita na hanapin ang sarili mong boses at personalidad. Kaya't sa tuwing ibinabahagi ko ang mga script na ito sa inyo, nagbibigay ako ng mga ideya, 'di ba? I-personalize mo ito para sa sarili mo. Ako halimbawa, gusto kong gumamit ng katatawanan sa lahat ng aking pagbuo ng negosyo. Para sa iba na maaring mas seryoso ka, pero hanapin mo ang sarili mong boses. Ang unang bagay na karaniwan kong ite-text sa isang tao na hindi dumating ay, "Hey, okay lang ba ang lahat?" 'Di ba? Kumpirmado sa akin na darating sila, kaya't 'di sila nagpakita. Gusto kong kumustahin at siguraduhin na okay sila. Kaya't sasabihin ko, "Hey, okay lang ba ang lahat?" At sa pagkatapos, habang nag-uusap kami, kung sila ay tumugon, madalas akong tumatawag sa kanila at sasabihin kong, "Hey, talagang nami-miss ka namin." Talagang naramdaman yung kakulangan ng iyong presensya. Ang ganda yung nilalaman na tinakbo namin. Kailangan mo talagang malaman ang mga bagay na ito, 'di ba? Kaya't ibabahagi ko sa kanila kung gaano kahalaga at kapaki-pakinabang ang impormasyon na na-miss nila. Pagkatapos, lagi kong chine-check ulit kung bukas pa sila. Sasabihin ko, "Bukas ka pa bang tingnan ito ng mas malalim? Matuto pa tungkol sa paksang ito, 'di ba?" Kahit anong paksa ang tungkol sa klase mo. Kung sasabihin nilang oo, sasabihin ko, "Ayos lang. Well, meron tayong susunod na klase na darating sa araw na ito, sa oras na ito. Darating ka ba, 'di ba?" Muli, pinagtitibay ang pangako. Darating ka ba? O kung hindi iyon ang bagay para sa kanila, handa akong makipag-usap ng isa-isa, 'di ba? Kaya't sasabihin ko, "Pakinggan mo ang impormasyong ito. Naniniwala ako, napakahalaga nito at talagang naniniwala akong makikinabang ka at masisiyahan dito ng sobra. Handa akong buksan ang aking schedule para sa kahit anong bagay na pinakaangkop para sa iyo at makipag-usap ng isa-isa at talakayin ang nilalaman. Anong araw sa susunod na linggo ang pinakaangkop para sa iyo, 'di ba?" At sa halip na sabihin, "Darating ka ba?" Ipinakita na nila sa akin na sila ay bukas. And kaya anong araw? "Di, uupo ka ba kasama ko?" Anong araw? Ang pinakaangkop para sa'yo. Kaya ito ay isang simpleng estratehiya sa follow-up or ilang mga tip, tungkol sa isang tao na nagsabing darating sila pero hindi naman ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa isang tao na dumating pero hindi bumili. Minsan magkakaroon ka ng klase o presentasyon kung saan may isang tao na biglang aalis sa pinto. Alam mo, malapit na sa dulo ng iyong presentasyon o kaya't sa oras na natapos mo na, sasabihin nila, "Kailangan kong umalis," at aalis na sila. Sa kahit anong dahilan, hindi sila bumili. Okay. Minsan ginawa nila, nandiyan sila buong oras, nandiyan sila sa buong oras ng iyong presentasyon at hindi sila bumili. Paano mo sila susundan? Una sa lahat, kung merong isang tao na nasa kategoryang iyon na hindi nakaranas ng closing ng personal, kailangan mo silang dalhin sa proseso ng closing. Ma, kaya tawagan mo sila agad pagkatapos ng klase o habang umaalis sila kung
Pagkatapos mo na ang klase, maaari mong sabihin, "Hey, kailan kita puwedeng tawagan?" Para ibahagi sa iyo ang ilang bagay pa tungkol sa mga napag-usapan natin ngayon at subukan mong laging ayusin. Susunod mong exposure habang nandiyan ka sa exposure na yon, sige, at yun ang magiging ideal. Mag-schedule ng tawag para mag-follow up at makipag-chat ng kaunti pa. Pero kung hindi, mag-send ka ng text at subukan mong makuha sila sa isang tawag and pagkatapos ay dumaan ka sa normal na proseso ng closing. Hey, no ang pinaka nagustuhan mo sa nakita mo kagabi? Tama ba? And tinanong na ang tanong na yon ng ilang beses. Sinusubukan naming makahanap ng 2 o 3 bagay na nagustuhan nila. Sinasabi namin, mukhang handa ka ng magsimula. Kung ako sa iyo at alam ko kung ano ang pinaka nagustuhan mo, pipiliin ko ang kit na ito o ang kit na ito. Alin sa dalawang ito ang pinakamakabuluhan para sa iyo ngayon? Kung sasabihin nilang wala sa mga yon, bababa ka sa isa sa mga mas murang kit o alam mo, bumaba ka sa punto na nagbebenta ka na lang sa kanila ng isa o dalawang produkto. Tama ba? Kaya't yun ang karaniwang, proseso ng closing na pinagdaanan natin. Mas malalim na tinalakay sa isang nakaraang video. Kung sasabihin nilang, "Hindi, wala akong interes na bumili." Hindi ko kailanman tinatanggap ang hindi. Walang hinahanap na karagdagang feedback dahil ang feedback ang makakatulong sa akin na ayusin ang mensahe ko sa hinaharap para makuha ang kanilang atensyon o marahil para sa isang tao na katulad nila. At kung hindi sila interesado, sasabihin nilang, "Oh, ayaw ko lang makakuha ng kahit ano." Sasabihin ko, "Bakit? Okey lang ba na itanong ko kung bakit?" Kadalasan sasabihin ko, "Ito ba ay tungkol sa oras? Tungkol ba ito sa timing o talagang wala ka lang interes?" Sasabihin ko ang isang bagay tulad ng, "At mga ideya lang ito, 'di ba? Itong mga parirala." Tanong ko dahil ayaw kong maging masyadong mapilit na kaibigan. Patuloy na inaanyayahan kang matuto pa o subukan ang mga produktong ito kung hindi ka talaga interesado. Huwag mag-alala, hindi mo ako maapektuhan sa sagot mo. Kaya't sasabihin ko, "Makinig ka, hindi mo ako maaapektuhan kung talagang wala kang interes. Gusto ko lang maging malinaw dahil ayaw kong maging nakakainis na kaibigan. Iyon ay nagtutulak sa iyo na matuto pa o gumawa ng isang bagay na ayaw mong gawin." Tama. At kapag dumating ka na may ganong antas ng transparency, kamangha-mangha kung paano ito nakakaakit ng mga tao sa iyo. Tama ba? Sa tingin ko, ganyan ang naging karanasan ko. Sasabihin nila, "Hindi, alam mo kung ano, talagang interesado ako. Wala lang talaga akong pera sa ngayon." At ngayon alam mo na kung ano ang pagtutol na tinutukoy mo, 'di ba? And yan magkakaroon na tayo ng iba pang mga video na magtuturo sa iyo ng ilang mga estratehiya para malampasan ang iba't ibang mga pagtutol. Pero kung hindi ka nakakakuha ng mas maraming feedback, hindi mo talaga alam kung paano sila pagsilbihan o kung paano mo mapapabuti ang sarili mo at ano ang mensahe mo para sa mga tao sa hinaharap, 'di ba? Kaya't ito ang uri ng diskarte. Gusto kong gamitin sa mga tao kapag sumusunod ako kung sinabi nilang ayaw nilang bumili. Ngayon may isa pang talagang mahalagang bagay. Kaya't sabihin nating may isang tao na tumanggi sa'yo, 'di ba? Sinasabi nila, "Wala lang akong interes sa mga produkto o oportunidad mo." Kaya't sinabi mo, "Hey, maaari mong sabihin sa akin ang totoo. Wala ka lang talagang interes o ito ba ay tungkol sa tamang oras?" Tulad ng, bigyan mo ako ng kaunti pang impormasyon at kung sasabihin nila, "Hindi, hindi ito para sa akin." 'Di ba? Hindi lang talaga ito ang uri ng negosyo para sa akin o hindi lang talaga ito ang produkto para sa akin. Gayunpaman, ang pinakamalaking layunin ko, panatilihing bukas ang pinto, kaya't hindi ako magiging mapilit. Hindi ko susubukang pilitin ang pinto at magbenta sa isang sitwasyon na hindi komportable para sa kanila o sa akin, pero lagi kong pinapanatiling bukas ang pinto. Ito ay isang malakas na estratehiya. Ganito ang sinasabi ko. Sinasabi ko lang, "Walang problema. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin sa paglalakbay na ito," 'di ba? Nagpapasalamat ako na dumating ka sa klase. Nagpapasalamat ako na umupo ka para matuto pa. Gusto ko ng mga mabuting kaibigan tulad mo, sumusuporta sa akin at humahawak sa akin accountable sa pagbuo ng negosyong ito. Napakalaking bagay nito, 'di ba? At saka sinasabi ko, "Okay lang ba sa'yo kung bibigyan kita ng update tungkol sa aming paglago at progreso habang binubuo namin ang negosyong ito?" Siguro sasabihin ko, "Okay lang ba sa'yo kung bibigyan kita ng update tungkol sa aming paglago, progreso at mga promosyon," mga gano'n. At ang ginagawa nito ay napakabihira lang na may makikita akong tao. Pagkatapos nito na sasabihin, "Hindi, ayaw kong bumili at ayaw ko ring suportahan ka." 'Di ba, karaniwan sasabihin nila, "Sige, walang problema. I-update mo ako, ayos lang." At ang nagawa mo doon ay nakalikha ka ng pahintulot para sa hinaharap, nakabukas ang pinto, kaya mayroon kang pahintulot na bumalik sa kanila sa hinaharap at tingnan.
Kung may nagbago, kung nagbago ang timing, kung nagbago ang kanilang pagtutol, kung nagbago ang kanilang interes sa negosyo, sasabihin ko sa inyo, maraming tao ang manonood sa'yo habang binubuo mo ang negosyong ito. Baka manood sila sa'yo sa social media at bibigyan kita ng ilang tips sa social media dito sa ilang mga video, at sa baka maghintay lang sila para makita kung magtatagumpay ka o kung makakagawa ka ng mga resulta. At kung makikita nilang nakakagawa ka ng mga resulta sa susunod na ilang linggo, bigla na lang tataas ng malaki ang kanilang antas ng pagiging bukas sa negosyo. Sige, panatilihing bukas ang pinto hangga't maaari. And saka 'no, kontakin mo sila ulit kapag mayroon ka ng mahalagang balita at tanungin mo sila kung may nagbago o kung bukas sila na muling tingnan ito. Kaya bilang halimbawa, maaari mong kontakin sila kapag may talagang gandang promosyon. Kapag meron tayong mga bogos, bumili ng isa, makakuha ng isa ng libre na promosyon, maaari mong sabihin, pakinggan mo, ito ang pinakamalaking promosyon namin sa taon. Nala ko na interesado ka o nagtataka ka tungkol sa particular na produktong iyon, pero hindi tamang panahon noon. Nagtataka lang ako kung may nagbago at kung bukas ka na bang muling tingnan ito ngayon. 'Di ba? And matutunan yung tungkol sa mga promosyon na ito. O baka naman magsimula kang umangat sa ranggo sa kumpanya at maabot mo ang ranggo ng elite. And maaari mong balikan sila at sabihin, "Hey John, gusto ko lang sanang magpasalamat ulit sa lahat ng suporta mo. Alam ko isang buwan na mula nang makausap kita tungkol sa bagong negosyo natin, pero guess what? Sa unang buwan namin, naabot namin ang antas ng elite. Iyan ay mahigit 3,000 sa benta. Hindi kami makararating sa kinaroroonan namin kung wala ang mga kaibigan tulad mo na sumusuporta sa amin at nagtutulak sa amin pasulong. Kaya gusto ko lang sanang magpasalamat ulit sa'yo para sa lahat ng ginawa mo at sa pagdalo mo sa aming unang klase. Napakalaking bagay na nandyan ka bilang isa sa mga cheerleader ko. Nagtataka lang ako, naramdaman mo pa rin bang hindi ito bagay para sa'yo sa ngayon? O bukas ka bang muling tingnan ito? At kung sakaling sabihin nila, hindi, hindi ako bukas. Talagang hindi ako bukas. Hindi talaga. Ito para sa akin. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ko? Uulitin ko ang buong siklo. Sabi ko, walang problema. Papasalamat ako sa mga kaibigan kong sumusuporta sa paglalakbay. Siyempre, ipapaalam ko sa iyo ang mga updates tungkol sa mo balita at pag-unlad habang patuloy tayong lumalaki at umuusad. Malaking bagay ito. Salamat sa pakikinig sa akin. Sobrang pinahahalagahan kita. Tama ba? Mga ganon. Kaya, lagi-lagi ang aral dito ay panatilihing bukas ang pinto, panatilihing bukas ang pinto. Sana ang ilan sa mga tips sa follow-up na ito ay nakatulong sa iyo. Sa susunod na video, bibigyan kita ng ilang tips para makahanap. Iyong mga unang business builders, ito ay isang nakakahalagang. Sanayan sa tayo. Maaari kang magkaroon ng maraming customer at tiyak na magkakaroon ka ng maraming customer. Pero kailangan mo ring makahanap ng ilang business builders kung gusto mong makabuo ng talagang matatag at kapangyarihang negosyo. Yan ay dumadami at lumalaki ng mabilis sa paglipas ng panahon. Ay kaya bangan ang susunod na video kung gusto mong matutunan kung paano makahanap ng mga builders. Kita-kits doon. Alam muna